Sa unang speaker, ngayon po ay pupunta sa pangalawang speaker. Ito po ay nakita ko pinagpapala ng Diyos, ay blessing po ang kanyang buhay sa akin. At yun po ang gandahan, yung kaibigan ko, kaibigan niya ito. Kaya, dumami ang ating kaibigan. Alright? Now, minsan nga, inisip ko, magkaroon tayo ng CBBC camp. Kaya lang kawawa na nga hindi CBBC naman maayos naman sila. Alright, no, kaya wala po sa, minsan sa pangalan maganda, pero mahalaga yung stand talaga ni isang pastor. Kaya ngayong umaga po ay isang kaligayahan ko po na ipakalala sa inyo. Unang-una ay Bisayang dako. Kini Ilonggo nga taas. Nga dako. No, Ilonggo na, no, matangkad ba? Salamat po. Tawagan natin si Pastor Ricky Soberano. Alright, salamat Pastor Yumi. And daw sa lang ang Lunes, subong Miyerkules na. And the third to the last preaching. And salamat no, sa mga nauna ng mga nawali. Pastor Andy, patawarin mo ako na magsasalita ako ng Ilonggo. So, karamihan naman dito kasi mga Ilonggo, so at saka ikay ligtas na rin. Nagsuko na rin ang iyong buhay at patuloy na ginagamit ng Diyos. So, yun ba, no? And salamat sa pribilehiyo, Pastor Yumi. Salamat na may mga amigo kita na sa ministry. Kag palakpakan naton si Pastor Yumi, iya pamilya kag ang bugos nga si BBC. Sa kitchen, no? Labi na sa kitchen kay hindi nakakaon kung wala ang taga-kitchen. And tuluhan nyo para namin karoon ng panyaga. Alright, and salamat sa tanan ng mga preachers. Palakpakan tabi tanan ng mga preachers. Mga nagwalali, tanan ng mga pastors and pastors' wives. Okay? And of course, sa tanan ng mga delegates na ari diri. Salamat. Maratoning aton nga buluhaton. So, ako daw maubos ng ako yung tingog. Hopefully, maubos matapos man ang akong mensahe. No? Now, hindi na tayo magdugay. Let us stand up please and let us open our Bibles in 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Thank you so much, Pastor Andy, for the wonderful messages. Okay, it's great. Amen? 2 Timothy chapter 4, please. Okay, basaw natin from verse 9 down to verse number 22. Are you there? Alright, together, let us read this. Go. Do thy diligence to come shortly unto me, for Demas hath forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Only Luke is with me, Saint Mark, and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but especially the parchment. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works, of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our words. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion.
And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom. To whom be glory forever and ever. Amen. Salute Prisca and Aquila, the household of Onesiphorus. Erastus abode at Corinth, but Trophimus have I left at Miletum. See, though thy diligence to come before winter, Eubulus waiteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. The Lord Jesus Christ be with thy spirit. Grace be with you. Amen. Loving Lord Heavenly Father, we thank you so much for this great privilege you have given us. Wherein, Ginoo, we can lead these young people sa imo kagustuhan. We are praying that you will continue to speak to each and every one of them. And Lord God, may they will continue to have a humble heart, a teachable heart, a receptive heart, and a heart that is committed to do what your word says. I am praying that you will continue to use the rest of the speakers, and I'm on the main speaker, Ginoo, with the two messages left. We are praying that you will seal every decision that will be made sa tagsa-tagsa ka mga kanimo. Lord, ikaw magamit sa kubos ni mga alagad. I am nothing if you will not help me. I am useless, O Lord, if you will not empower me. I am so humble to be your servant. And Lord, I am praying that all the glory and the honor will be given back to you. Your name will be lifted up. Sa ngalan ni Jesus Christ, yung mga Diyos at manluluwas. Amen and amen. Okay, palihog pungko, madamo gid nga salamat. Laka lang kita makakita sa tao nga bata pa siya naluwas. And then, hasta nagtigulang siya, kag napatay siya, nagpadayon. Kada mo sang mga naluwas, pamatanon sila, sang naggulang sila, nagpuluntat. Diba? Damo, no? Damo sa church. May ara man nga sang pamatanon sila, pagkaluwas nila, ilang agin o sikan ang ila kabuhi, and then sang nagulang sila, amo pagtalupangon nila. Pero kabalo mo ang pinaka-blessing kung pwede pa lang, kag pwede gid. Ngalin pagkaluwas mo, hasta sa kamatayon, pabilin ta sa pagpangalangay sa Diyos. Amen? Amo nang ginatawag na committed service. Dahil sa naluwas ta, hasta sa aton kamatayon, pabilin ta sa matutong na pagpangalagan sa Diyos. Dapat wala na tani sa mga panahon wherein ang aton na kabuhi o siganta. Amen? I got saved November 1992 at the age of 19 years old. And I praise the Lord. Since I got saved, until now, by the grace of God, na wala ko na ginatagan pa sa panahon na ang kabuhi na mausik pa. Sayang ang panahon. Sayang ang inadlaw. Sayang ang sinimana. Sayang ang tinuig. Na hindi magamit para sa Diyos. You see? Now, kung ang taon na ton, ang chapter 4 sa 2 Timothy, concluding chapter ini, sa sulat ni Paul sa kay Timothy. And to note, nga si Timothy was a young pastor. Nga kung mga kauturan, mga young people, that's why, tandaan natin hindi ka magsiling nga bata ka pa, hindi ka magamit sa Diyos.
Ha? Kaya nagdala kay Naaman sa propeta. Bata man to. Ay gamit sa Diyos. Nga nagkakaon ng 5,000. Bata man to. Are you with me? Now do not say, nga bata ka pa, hindi ka magamit sa Diyos. Kabalo mo advantage, very advantage, nga bata ka pa, na-save ka na. Okay? Kaysa kulang na damo na balda mo. Damo na marka mo sa demonyo. Alright? Balda ka na bangod sa mga bisyo sa kalibutan. Well, kung bata ka pa na save, indidicate mo kabuhin mo sa Diyos, naluwas ka sa mga madamo ng mga bagay, nga isuffer mo pag naggulang ka na. Amen. Masa iba na utod lang tiil. Kaya na-disgrasya sa motor, kay hubog ang motor. Hello? Why kayo na may mahimong basta hubog ang motor? Laban-laban na disgrasya kagin sina. So utod ng tiil, bago pa nakatalupagod sa Ginoo, di lang mas maayo. Kapangalagad ka sa Diyos sa kumplito, o mangalagad ka utod ng tiil. You get what I'm trying to say? Amen? Now, si Timothy, mga kauturan, was still young, and Paul was trying to guide him. Ginagabayan siya. And kung ang taon natin, makita natin rin nga si Pablo, amo ang isa. Yes, of course, ang aton pinaka-perfect example ang Diyos. Amen. Ang Diyos ang perfect example da. Pero, ang Diyos nagatag man sa aton sa mga tao, na pwede natin maging modelo. Na nila kabuhi, ka-reflect sa kabuhi sa Diyos. Amen? And one of them, I would say, and I believe you would agree with me, nga si Paul was one of the best example sa mga tumulo nga nakosundo ng iyang kabuhi. Even he himself said sa mga taga-Corinth, follow me as I am also of Christ. Amen. Now, so, makita natin mga pamatanon nga si Pablo has made a committed service. Nagkabuhi siya sa pagkabuhi nga may ara commitment. Pag siling committed, it means faithful. It means, ang word rin nga, diligent. Okay? Ang tinaga nga loyal. Ang tinaga nga steadfast. Ang tinaga nga resolve. Ang tinaga nga unwavering. Ang tinaga nga sincere, ang tinaga nga wholehearted, ang tinaga nga zealous, ang tinaga nga fervent, ang tinaga nga passionate. These all refer sa tinaga nga committed. Ba't sa lingon, pag committed ka, ano ka? Faithful ka, loyal ka, diligent ka, passionate ka, fervent ka, sincere ka, unwavering ka, resolve ikaw. Amen. Committed service. This is our aim. Amen. Now, kabalo mo, kinanglanon even among us pastors. That's why you need to pray for us. Kaya makita natin, there are pastors who are not already committed. We can see that. Instead na maging committed sa pagpastor, ahente sa St. Peter. That's why ang tawag saya si Pastor Patay. Di taging tawag sa Diyos out. Are you with me? That's an insult to God. God is our employer. God is our boss. He is the one responsible of our needs. So when we do other things, besides sa niya nga, kinambal sa aton, well, para ma-provide na ng aton pagkinan, that's an insult to our boss. Right. That's an insult
committed in serving the Lord. Di ba? Batian natin, Pirmi, we are saved to serve. Okay? Not only to serve, but to have a committed service. Kaya may mga pangalangad man yan daw mga langulango? Hello? May kapangalangad man yan langulango? Para sa subong. Dason, wala naman. Kung ato niya naman naguyop ang habagat, ang pagbalik. Paguyop naman sa kanaway, dula naman siya. Nabasi sa direction sa hangin ang iyapagpangalagat, hindi mo na. Amen? We need to have committed service. In a words pala, nag-decision kita, wala na pawiay. Yes, sir! Pag-decision natin, hasta na tayo mapatay. Maglagan na sa Diyos. Amen? Hindi na dapat uwak bawi. When we decided to serve God, it's for life. Amen! The contract is for life. Yes, sir! Ang kontrata ka, mintras buhi kita, mangalagad kita sa Diyos. Ang ibang pamatyagan nyo na trabaho sa Dubai, o sa Middle East, sa abroad, 2 years contract, 3 years contract, 5 years contract. Kung nanamihan ka, i-extend mo. No, it's lifetime. When we say committed service, it's a lifetime service. Sila niya, samtang may hangin pa ang atong ilong, padayon ka pangalagad. Amen? And praise the Lord for young people in our churches. Are you with me? Pasalamat na sa Diyos sa mga pamatanon sa sulod sa simbahan. In fact, this is a reality. Nakalabanan sa mga members sa simbahan, ang population sa young people mas madamo kaysa adults. Diba? So Yumi? Huh? Praise the Lord for you young people. Salamat sa inyong commitment to serve God. Amen? Well, may pila na akong kabagay ka itudlo and then I'm done. About committed service. So that we can have committed service, number 1, we need to accept directions. Learn to accept directions. Do you believe that in terms of knowledge, we are not perfect? In terms of understanding, we are not perfect? Now, ang Bible in 1 Timothy chapter 4 verse number 12 nagambal, let no man despise thy youth. Kay bala ninyo, ang nature sa pamatanon, basta pamatanon, ang mga panguna-una, hapaw, you see? Okay? Ang resolve, hindi mo na kanalo. That's why we need guidance. We need directions. Now, kung basahin natin ang chapter 4, hindi pala, makita na ito ng tinaga sa verse 1, I charge thee. Ang tinaga na I charge thee. No, sino na? Si Pablo. Gaano siya? Kahatag siya, direction kay Timothy. Amen! Now listen to me very carefully. Mga young people, okay, accept directions in your life. Amen! That is the reason why ang Diyos nagatag authority sa aton. Sa balay ang parents. Di ba nakita natin pag ang bata rebelde sa parents, kalabanan, hindi mayong tangatan? Ayaw hindi. Ang bala naging na hindi magkanto sa bailihan kay mariit ng panahon. Baluksongin sa bintana. Kung di nagilinaway sa bailihan, nasa labat siya. Samon may natamo na. Wala man sa sala,
Pero nagtiniruhay, nasa labat siya, naigo siya sa vocal cord. Tuyo na ka mo. Tuyo na gigamuya. Siling ko naigo sa vocal cord. Ang ibang daw galoading pagin. Naigo siya sa spinal cord, na-paralyze siya for how many months bago siya napatay. Hindi, wala man siya sang sala, nasalamat lang. Why? Because wala siya namati sa iyang ginikanan. Why ka pamati sa direction? Sa church, ano ni? Hindi ka mo maging committed servant of God if you do not know how to accept directions from the man of God. Pag hindi ka mo mamati, pag hindi nyo matunod ang paggabay sa inyo, well, hindi ka mo mag-abot sa pagpangalagad. Nga committed. Ako sa church, ang malang mga membro, ara buhi pang amon pastor. Ang ako ni pastor, yung pamangkutan nyo, si Pastor Fernandez. If there is one time maging bais ko siya, gin-disobey ko siya. Ang akong commitment, whatever ang ihambal sa akong pastor, sundon ko. Ara ko siya buhi pa. Kaya masiban na sila gabinuting. Kapalo ka po na mo mga pamatanon sa mga tig-aulo. Tapos kung mabiktima, maghibi-hibi man sa pastor. Kasi, Pastor, ano himuon ko sini? Kinambalan na hindi pag-i-entertain ang nag-chat sa imo. Problema sa inyo, mo niyo. Kung hindi nyo korsonada, hindi nyo pag-i-entertain. Pero kung korsonada ninyo, pasikreto lang. Ha? Daw paras pala sa isang kayang people sa isang kasimbahan. Sa muna wala pa cellphone mo, love letter. Di kaya ang role man daan. Balaan ka man na doon standard. Amen? Sinulatan niya karon ng isang kayang people. Di kaya hindi man kursunada sa babae. Gin-surrender ang sulat sa pastor. Kaya hindi ako kursunada. Pero kung korsonada, tapos na. Mabuo ang sindikato between sa inyong adwa. Bang English pang iyang nasulat? Binasa sa iyang pastor sa congregation na. Siniya, the first time I saw you. Oh, okay pa. Siniya, I cannot sleep. Siniya, your face inject my mind. Ha? Basta in love ng tao, pakitang gilas, no? Your face inject my... Ang buod niya silingon, hindi na makuha, hindi sa kamalungon anong, hindi na makakasaya isip, your face inject my mind. See? Basta gani hindi ka mo mag-accept sa direction sa kabuhi. Kabalo ka mo, we do not know everything. That is why my parents na mag-guide sa aton. Magpa-intindi sa aton. Maghatag sa aton wisdom.
Sa church may pastor. Kahit kung hindi ba lang importanteng pastor, tali simbahan, wala lang pastor. Ang wala sa aton, we emphasize the importance of the man of God. Why? Because the man of God is very important in your life. The pastor was given by God the authority to lead you. To lead you. Amen? Kahit kung ka mo, mas isog kay sa pastor, wala gid may maayo dangakan kabuhin nyo. Hindi ikaw mo mapako. Nga feeling mo, mas mataas ka kay sa pastor. Feeling mo, mas maayo ka kay sa pastor. Kung maayo ka kay sa pastor, kani ikaw na lang nagpastor. Na kinahanglan mo pa pastor sa kabuhin mo, kung mas maayo ka ba lang kay sa pastor. Ganahan ka niya magani magpastor. Pero dili tulo ko, damo di ang people maisog magpastor niyo. Damo di, no? Damo di mga yung people ng babae isog magpastor's wife. Oh, nakinuhitay sa niya to. Tingnan ako sa kalibutan gani. Way ka muna huya ha? Kung ako sa Ginoo nga daw nahuya ka mo. Di para ano ba ka mo mga babae, para ano ba mag-surrender ka mo sa Bible school? Di ba kung may pastor mamana sa inyo, mamana ka mo pastor? Oh, nag-ipo sila. Alam ba yun ang Bible school ka, mamana sa inyo, prahubog? Mamukbamo ka nang hindi mo mga babae nga nag-eskwela ka Bible school tapos na namana ka pa inyo yung prahubog. Puro lang din ang lalaki mag-surrender eh. Sila di ba inasawahay? Are you with me? Nagabayan ka mo sa mga bagay malang nga dapat seryosohon nyo. You see? Nga sa laaw, kung naghandog ka mamana pastor? Basta siguro doon, wala nga babae ka. Kaya kung lalaki ka, kahandong ka mamalang, pambihira. Delikado na. Amen? We need to accept. Lantawan nyo ba na? Sin of the mga young people na right now committed sa magpangalaga sa Diyos. Ang mga young people, dalabato nila ang direction na nilahimo sa pastor sa ilang kabuhin. Why? Ang amon nga ginatudlo sa inyo halin sa pulong sa Diyos. Amen. That's why na-mention din ni Pablo dal adi ang parchment. Amen. That's the scriptures. Dira na base ni Pablo ang iya pag-guide kay Timothy. The same scripture ang among ginagamit to guide you. To be sure na maapon sa tamang na direction ang kabuhin ninyo ng mga pamatanon. Ay damo-damo kami mapanghambal sa inyo mga young people. Nga bangod wala sila namati sa direction sa pastor. Sayang ang ilang potensyal. Pasayang ang potential mo pag hindi ka mamati. Kang hindi ka magbaton sa direction. Sabi ni Pablo kay Timothy, I charge thee! Amen? Dinagabayan niya kung anong gusto sa Diyos para sa iyang kabuhi. Nga may hardi nag-realize nga gitawag ka sa Diyos kung hindi pagod sa pagkabay, pag-direct sa kalagad sa Diyos. Amen? Praise the Lord for the faithful men of God. For the committed men of God. Kaya kung
alagad niya sa Diyos, ang tunay niya alagad sa Diyos, ang heart sinaya is really to produce young men and young ladies na mag-commit sa nabuhi dina sa pagpangalagad sa Diyos. Dahil kami nalipay yung mag-professional ka mo, tapos wala ka magpangalaga sa Diyos. Right. Amen? Why problema, mag-professional ka? Kung sinin ko, mag-doktor ka, pero preacher, soul winner. Amen? Engineer ka, na preacher, soul winner, wala problema. Pero pag tinawag ka sa Diyos sa full time, pamati, pagabay ka, kag magsunod ka. Amen? Para magamit ka, maging isa. Kaya people who will contend for generations. Not only for this generation, but to the coming generation. Amen. Lipay kami makita nga may mga young preachers. Nga mabatian na mo magwali. Istorya kami kaila. Ni Pastor Yubi, ako on malaman ko sa hindi. Si Pastor Eli, niya, Chip, hindi pag-isipan nga may edad ka na. Bisa hindi na pag-isipon na mulang realidad. No? Kisa kalipakan naman, puti yung tuod niya, kasi may edad na tayo. No? Istorya kami, siling lipay, tanong kita sa mga gingabayan nato, ni lang ang mga pabatanon, kung magwali sila, pambira. Siling kung malayo pa ng ilang maabutan. Why? With the modern technology, they could take advantage of it para sa buluhaton sa Diyos. Sa muna yayawan ka pa sa konkordan, sa muna kadamol mo. Pangitaon mo pang Greek word, ang Hebrew word, tapos ang iyang meaning, aso mo, mapindot-pindot ka na lang, pa. Ara na. Mas nagdasig. You see? Namin na pagtirahan nyo gamiton ang technology. Hindi nyo lang paggamita nga maglain ninyo kabuhi. Before we can be committed servants, we need to accept direction sa aton kabuhi. Number 2, we need to avoid diversions. Avoid diversions. Look at sa verse, balik ta sa aton nga text. May mga bagay na dapat likawan. Look at verse 10. For them as hath forsaken me, having loved this present world. Look at sa verse number 14. Alexander the coppersmith did me much evil. The Lord reward him according to his works, of whom be the aware also, for he hath greatly withstood our words. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Balo mo, may mga bagay na pwede mag-divert sa aton atensyon. May mga bagay that will keep us off track. Siling sa Hebrews chapter 12, may dalaga nun kita nga ginadalagan. Kristuhanon nga kabuhi. Baptist nga dalagon. Hello? Nga amo ning gusto sa Dios. Dili ta maglakat. Amo ning klase nga buhi. Pero may mga bagay nga pwede mag-divert sa aton. Nga ma-off track ta. Meaning ang ginadalaganan ta hindi na among dalanon na gusto sa Diyos para sa aton. Instead of committed service, wala na. Hello? Yang mga pamatanon, instead ng ilang pangunahuna, ara sa batutong pagpangalaga sa Diyos, mainit sa pagpangalaga sa Ginoo, ang ilang pangunahuna na, ara na sa Facebook, ara na sa TikTok, ara na sa kuntiin ng mga bagay, kanang ginaisip nila, materialism, liberalism, convenience.
Mga pamatanon yung material nga bagay ang lagas nila. Ini mag full time kay pigado ko nung mag full time. Kanubo sang panulok sang iban sa full time. Amo na mag-divert sa aton. Even me, I have experienced that. When I surrendered my life, I got saved 19. At 20, I surrendered my life sa Bible College. Saan nag-surrender ko sa Bible College? Mga teachers ko sa nila, kanugon kay Ricky. Mapastor lang siya. Kanugon niya bata. Di bata pa man during that time. Kanugon! Kaya ang pagtulok nila, kung ikaw mag full time, nawala tupa. Pigado. Lang. Pero yan tong mga tao na naghambal sila, right now, maayo pa din ang akong sitwasyon kay sa ila. May tiyo ko naghambal, di ba Bible school ka, kamustang ginikanan mo? Sino mabuling na sa ila? Masakit pa ni tao, malagta, masakitan mo? Kaya nandun ko sa muna, buligan akong ginikanan ko. Until I realize this, ano ginang mahimo ko para sa ginikanan ko nga hindi kaya himuon sa Diyos? Ano gawin ang mahimo mo para sa ginikanan mo, para sa family mo, na hindi kaya himuon sa Diyos na nagluwasan mo? You see? Mga diversions na ginahimo sa nyawa to keep us off track sa committed service. O, lang tawa, diri. Si Demas, ano nga basang Bible? For Demas had forsaken me. What's the reason? Because he loved this present world. Di ba? Kaya kisa kita gusto ta instant. Ari na taabi sa panahon nga, damo na instant. Instant taho. Instant noodles. Instant coffee. Ha? Ang iban, instant nga asawa. Bago lang nagkita, upod na rin sa balay. Excuse me. Hello? Mga forsakers hindi committed. Sakit na sa mga alagad sa Ginoo, ga-assist na kay Paul. Gabulit na sa buluhaton sa Diyos. Pagkatapos, nadala sa kalibutan. Ha? Ini mga forsakers, sometimes, saan mo silang ka-divert? Naka-divert sila sa kalibutan. That's why sila isang Bible, ano mo no? Romans 12:2, be not conformed to this world. Hindi amo nang dalanong ta. Ang kalibutan, hindi amo nang dalanong ta. That's why sila sa pulo sa Diyos, do not conform anymore to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Anong perfect will sa Ginoo? Na mga lagad ta, sampang pangalagad na tungtuon. O palang patay kung patay at total. Palagi? Amen. Kasi ni Esther, if I perish, I perish. You see? Sila ni Jephthah, I have opened my mouth and I cannot go back. Amen. Sila ni Esther, patay kung patay.
Sila ni Jetta, nakahambal na ko. Hindi na ko kabalik. I have to fulfill what I have spoken. What I have committed. Yung people, hindi nyo paglangulanguha. Ang pag-commit sa kabuhin nyo sa Diyos. Kaya Diyos, hindi labutaw ng Diyos. Hindi siya uto-utok ng Diyos na, uto-utok unta lang. You will give account to what you have said. Kung anong ginhambal ka sa Diyos, husayan, hatagan natin na husay sa Diyos. Alright. Sige. Dalihan mo na lang. The forsakers, the feeling driven. Siya dire sa verse number 2, preach the word, being sent in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap themselves teachers having itching ears. Amuning mga diversions. Sa uli adlaw, ang mga tao hindi na makabaton sa matigtas na pagwali. Kita nyo na mo, Pastor Subok, kagahambal nga mga Bible ba magwali? Grabe. Ha? You see, may balatsagon man ang meme. Sino nagambal wala balatsagon? No? Are you with me? May mga ari subok yung mga Kristohanon. Nga pag magwali ka modesty, hindi na nila mabaton. Damo na sila rason. Hindi ko magsakay gabi sa kabayo, mapalda ka gin. Hindi nga mapatay ka kung hindi ka sakay sa kabayo. Kung masakay ka man sa kabayo, kung makakompromise ka, hindi ka na magsakay eh. Piliton mo gina, makakompromise ka? Ang imang gani kakadlaw sa ato, no? Grabing mga baptiso, kapaligo sila nakapalda. Sila yan nakatupis. O yun mo, Brad, no? Kaya mapatay ka ginaw. Kung hindi ka kapaligo sa swimming pool, mapatay ka gin. Nakinanglanon mo gina magtupis, ang lain pagin kay gatupis ka, lalaki ka. Namo hindi na sinakabaton? Namo hindi na sinakabaton? Oh. Naka-hurt. Sila ma-hurt. Isa na ako saran kita nga, si Pastor Magwali wala gugma. Last Sunday may naka-attend sa church nga dati na nangamibro ang bata yan. Okay? Sa Manila na sila, dito na nag-attend. Siling ko na sa bata yan. Niya pa, nagagalit ba si Pastor? Nagagalit ba si Pastor? Papa, hindi. Nagpipreach siya. Anong buong silingon? Hindi siguro dito, hambal-hambal na lang malang, ulo istorya na lang. Tapos sinang daw nahadlukan ng ang membro masakitan. May mga pinagwali, di para sakiton ang inyong balatsangol. Ayawan kami ka soul winning, alawan kami balik-balik sa inyo para madala sa simbahan. Tapos nag-abot simbahan, sakiton lang, purpose naman, sakiton lang inyong balatsangol. No. It's the truth that hurts you. Why? Because your life is not right with God. Ngayon magwali tadi isang
pahubog ma-hurt ka kung why ka pahubog? Ikaw, Abi Brad, ma-hurt ka kung magwali ko ni pahubog? Hindi. Huwag ka magpahubog mo. Oh, pero panulo ko sa imo, nahubog ka na, Brad. Namin niya ba, hubog kaya sa pulo mo sa gibuho? Hello? Hindi ba lang ano sa imo, ka-emotional? Basta pulong sa Diyos, batong na, bisan masakit. Don't be diverted by your feelings. Don't be diverted by those forsakers. Don't be diverted by those faithless. Nga mga tumuluo. Don't be diverted by those fault finders. Don't be diverted by those fighters, pero bala, ang ginabatuan niya, alagad si Ginoo. Ang ginabatuan niya si nanay at si tatay. Ha? Ayun eh. Kung may ara man sila, hindi pagsunda na siya. Kaya hindi na mayo ang mata niya. Number three. In order to have committed service, we need to accept directions. Number 2, avoid diversions. Number 3, we need to associate with the devoted. Associate with the devoted. Now, di ba mention si Demas? Pero may mention man daya. Padayon na bala? For Demas had forsaken me, having loved this present world, and is departed unto Thessalonica, Crescens to Galatia. Salamat, may mga Crescens. May mga Demas man, pero salamat, may mga Crescens. May Titus. Amen? May Luke. Look at verse 11. Only Luke is with me. Take Mark. May Mark. Verse 12, ang Tychicus sabay sent to Ephesus. Look at verse number 19. Salot, Prisca, and Aquila, Priscillani. And the household of Onesiphorus, may Onesiphorus, may Erastus, may Trophimus. Amen. 21, though thy diligence to come before winter, Eubulus, Pudens, Linus, Claudia. Salamat, may mga devoted. Dira kita mag-upod. Kung sino tong totong dito ka-upod. Kung sino tong palapangamuyo, dira ka-upod. Sino tong parasol winning, dira ka-upod. Sino tong palahatag, dira ka-upod. Ang mga seryoso sa pagpangalaga, dira kaupon. Amen. Associate with the devoted. Di ba gin-emphasize dire? Kapila na nato na batian. No? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sige ka upod sa chismoso, dugay-dugay machismoso ka man. Oh. Tabala, upod ka sa agi. Dugay-dugay maagi ka man. Tingala ka nga, di pa charing-charing ka na. Di pa charot-charot ka na. Ano ka namin na sa imo ko, sit on. Upod ka sa backslider. Laban-laban, backslider naman. Pakitaan nyo kung sino matutong sa simbahan, kagamo na ang pagitaan yung mga Titus, pagitaan yung mga Mark, pagitaan yung mga Luke, pagitaan yung mga Pudens, pagitaan yung mga Linus, pagitaan yung mga Claudia. Sa sulod sa simbahan, dira kamo upod. Amen. Dira upod.
na mong as pastors kung sinong associates namon. Right. Nag-aapektuhan kami. Pag magupod ang pastor sa pastor nga wala kabalaka sa ministry, laban-laban mawala na sa kabalaka sa ministry. Magupod sa pastor nga basketball ang ugra. Why shall we name? Maparehas naman na. Magupod ka sa pastor nga nagapuruntong na lang. Tapos naka-tennis, naka-rubber shoes, na puto ba lang ang negosyante? Kung ito kayo maparehas naman na. Right. Sa pamispita, sa panghambal ta, sa panggawi ta. Right. Kung sino upod mo, maapektuhan ka. Amen. Amen. Ha? Brad, dito gani. Tindog. Ikaw nakapula kong bata. Ikaw ba, din magbaligid? Oo, sige. Tindog. Tubang sa ilablakan, tubang sa ila. Dito, tubang. Hindi mag-uya-uya, hindi magtakili. Tubang. Kung amo ni Pirmi, ugdan mo, mahuya ka man nga magpuroy kaya. Amen? Di ba ba? Amo na Pirmi, ugdan mo, mahuya ka man, imuya nga. The good thing is that you will be influenced Amen. sa tama. Amen. Bantay nyo ha. Sukta lang doon sa kitchen. Associate with the devoted. Lastly, tapuson ta. Ari, gwapo ni ang last. Sili ko gwapo ni ang last. Mo pala ninyo na bantayan ang last. Sugiran yung patanan. Lawan verse number, excuse me. Alright. Lawan verse number 16. At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Look at verse 17. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion. And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory forever and ever. Amen. So lastly, okay, we cannot committed service by accepting directions, avoiding diversions, associating with the devoted, and have the assistance of the divine. Muling pinaka-importante, Amen. the assistance of the divine. Amen. Sila at my first answer, no man stood with me. For all men forsook me. Nevertheless, sila niya, gintaligdan nila ko, wala may nagtindong upon sa akin, pero sila niya, ang Diyos nagtindong upon sa akin. It is really possible, no matter how hard it is, natural na, mapunlay, kay nga aman, ang yawa, imuon yung tanan, para bungkoon kita, para malaglag kita, para hindi nakapamalagan sa Diyos. And listen to me very carefully. May kanta gani nga, it's not an easy road. But listen to me very carefully. Salamat, may Diyos ka. Yan nag-a-assist sa aton. Amen. Bayaan ka man sang nigo mo. Bayaan ka man sang niga mo. Bayaan ka man sang grupo mo. I want you to understand this. May rason! Magpadayon na!
tabang sa Ginoo, hindi ka mo kulbaan. Nami gani sa inyo subong damo na kamo makita na buhi na testimony Right. nga ang Diyos wala na pabaya. Amen. Damo na kamo makita ng mga pastors nga wala gin pabayaan sa Diyos. Amen. Nga kung ipasaysay ang ginagyan. Ipasuyumi, pasaysayon mo ni sa ginpang-agyan nga, hindi man hapos. Pero bangon sa muling sa Diyos, bangon o punta ang Diyos, wala sa ginpabayaan, and look at Him now, and CPBC, hiningalan how the Lord bless the world. Why? Because there is a committed pastor who served God faithfully. Believing that God was with him. Amen. Amen. With God, nothing is impossible. Amen. Basin masali ka, Pastor, wala ka lang ka-intindi sa ako na sugata, sumong. Well, hindi ko na tanan maintindihan. Pero gusto ko lang ipa-intindi sa imo. May Diyos. Ngara sa imo. Ngari sa akon. Ngara sa tagsa na nagbaton sa iya. Gano man na kabudlay ka complicated sa imo ginatubang. Kaya yan na sulmaron. Kaya niya kabuligan. Nahasta sa kamatayon. Pabilin ka. Pangalangan sa Diyos. Ang mga nag-alagamuhin nyo, hindi nyo pagmawian. Ara ang Diyos. Ara ang Diyos. Ara ang Diyos. Amen. Isa-isaw na mo ni, mahinidig na lang kami sinin. Kung anong kaayos ang Diyos. Amen. That's why hindi kita dapat hadlukan. Pero dito mabatian si Pastor Eli, hindi magkahadlok, hindi magkahadlok, hindi magkahadlok. Naamo na sa kabastugaw, kaya napamatutan niya na matuod ang Diyos na inahalagan na, matuod ang Diyos na napinglabanan, nakasalan siya. He is able. Nothing is impossible with Him. Loving Lord, Heavenly Father, thank you for this simple message. Bless our main speaker, bless these young people, that they will make the right decision. Or those who have already made the right decision, di nila ginuupang mawion, believing na upod kanila, kag hindi ka magpapaya. Dayo ko na mo pasalamatan ka. In Jesus' name, Amen.